Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayo mga kababayan dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong nakaraan po na pahayag ni Ben Tulfo mga kababayan. Dahil pinakikita po yata ni Ben Tulfo na sa mga Tulfo ay siya po ang kakaiba. Mukhang sinasabi niya na iba siyang Tulfo kisa po sa mga kapatid niya. Hindi po ba? Dahil po dito ay kinundina niya po at at ipinakita niya ang karakas ng kanyang kapatid na si Erwin Tulfo. Bakit hindi niya sinama si Rapi Tulfo? Bakit hindi niya rin sinamang banatan ang asawa at kanyang mga pamangkin? Dahil halos lahat po ay nasa politika sila at lahat po ay sangkot po yata sa issue ng malawakang korupsyon, insertion at isang damukal na mga allocables di umano. Yan po ang legasiya na ginagawa yata ng lahi ng Tulfo. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Ben Tulfo. Ito po si Ben Tulfo mga kababayan. Bakit po ako nandito ngayon? Simple lang po aking gusto sabihin. Trabaho ko po magsabi ng katotohanan base doon sa aming nakalap na katotohanan at hindi po gawa-gawa lamang. Itong CCTV video ni Mina Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor, doon ka mag-register. So, pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner. Where after po nun, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So, dumaan po ako doon briefly. Nag-picture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So, after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator. Bakit daw po ang tagal ko? Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung anong gusto niyang gawin. So, umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. ito daw yung kontratista, pumunta siya sa Senado. Siguro pakita natin. Ano kayong ginawa niya sa Senado? Ito, play natin. I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Had you told us na meron kang sabit sa mga project ni sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Nako. Kaya po, ang tingin niya, masakit na po sa akin, kapatid ko yan. Pero teka muna, may issue eh. Okay. You think it's easy for me to sit here and listen? Yun pong sinasabi po natin, public official. You will always be under the scrutiny of the public eye. Incidentally, ito yung sa akin lang, hindi ko po huhusgahan dahil I like to be nice in a way na professional pa rin ako. Marami po naghahamon sa akin, kapatid mo, pareho lang naman kayo. Okay. Wag po, ano? Wag niyo pong gagawin sa akin yan. Wag niyo pong gagawin sa akin. Tulad ng sinasabi ko, masakit man sa amin, pero wala akong sasalba. Okay, ito pong sinasabing, ulitin po natin ang dahilan niya at medyo tumas ang boses niya. O sige, dito. Sabi niya. Learning, her name was mentioned by Engineer Bryce
we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the WJ Construction, Mina Jose. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Ang sagot ko naman sa iyo, Senator Erwin, my brother, listen carefully, listen good. Wala ka ba mga staff Yun. na nagsabi, sangkot yung pangalan niyang contractor na yan, nagagawa ng terrorismo sa Senate? Pag ang suspect ba, aamin siya na suspect ako? Hindi kaya siya pumunta riyan para akala niya, baka ikaw magiging daan para kung anumang dahilan, hindi ko na alam. Mababahiran ka dyan. Tol. Yan po mga kababayan. Ganyan din po ang angas ng mga kapatid niya eh. Real talk. Yung kung ano po ang angas ni Ben Tulfo, ganun din po angas nung hindi pa senador. Nung mga broadcaster pa sila. Diba? Nasa radio station, nasa TV station. Maanghang din po ang salita. Lalong-lalo po yan si Erwin Tulfo. Galit na galit po yan sa mga magnanakaw. Lalong-lalo sa gobyerno. Ganon din po si Rapi Tulfo. Kaya nga isumbong mo kay Tulfo eh. Pero nung maging senador na, ganyan po ba rin sila kaangas? Katulad mo, Ben Tulfo? Nilalabanan ba nila ang korupsyon? At kinukundi na? At iniimbestigahan ba nila ang korupsyon? Hindi ba pinipigilan na nga nila ang tinatawag na makatotohanan na ginagawa na kinudita, nagkaroon pa ng kudita. Yung ginawa po nila Senator Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Nila Senator Marcoleta. Hindi po ba? Pilit na pinigilan ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee at pinakulong pa si Senator Marcoleta. Ganun po ba? Nung sila'y naging senador, nanahimik po sila at kino-cover up na yata nila ang korupsyon dahil involved yata sila. Dahil ngayon, mismo nagpupunta sa kanya opisina, mga kontraktor. Pero ayon mismo sa kapatid mo, involved din sila at may issues pagdating sa Bulacan. Na alam naman natin ang Bulacan ay number 1 pagdating po sa mga ghost project. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, ano po aasahan natin kay Ben Tulfo? Ngayon po hindi pa siya politika. Binabanata niya bilang broadcaster. Pati kapatid niya. Dahil may ambisyon din po siyang maging politiko. Dahil alam po natin, kumandidato po senador yan at hindi lang pinalad. Buti naman at hindi pinalad. Baka kung pinalad, isa rin pong nananahimik yan katulad ni Rapi Tulfo at Erwin Tulfo pagdating sa issue ng korupsyon. Baka isa rin po yan sa pumapalakpak nung SONA. Hindi po ba? Kung yung mga kapatid mo, pamangkin mo, hipag mo, ay lahat po ay may issue, sa tingin mo, ganun-ganun na lang magtitiwala ulit ang mga Pilipino? Sa mga Tulfo? Pati nga kuya mo? Pati kuya mo, ayon sa mga Marines, sa mga ex-soldiers, ex-bodyguard, tumatanggap din ng bag, envelope, galing sa taxpayer? Tulfo? Ibig sabihin, ikaw na lang natitirang matino sa mga Tulfo? Hindi agad maniniwala mga Pilipino riyan. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, malapit na po ang halalan. 2028. At kailangan po magpabango. Dahil mabantot na po ang mga kapatid niya. Dahil alam naman po natin, pagka po binigay ng pagkakataon at pinagkaloob ng Panginoon ng isang Duterte na maging Pangulo ng bansa, mauubos po ang mga Tulfo sa investigasyon ng korupsyon. Kasi pati kuya niya pati yung pinakapanganay nila, may issue po. Hindi po ba ayon sa mga Marines? At yung kanyang hipag sa party list, yung kanyang pamangkin na congressman na grabing magbigay po ng tip
At grabing gumastos sa bansang Amerika pag nagbabakasyon. At ganun din po ang kapatid niyang dalawang mangkanor. Di umano. Grabe rin magtip. At grabe rin gumamit ng mga babae, di umano. At grabe rin po ang inilobo ng kanilang kayamanan. Dahil po sa issue na pilit pinagtatakpan ang mga male-maleta at ang mga insertion, mga proyekto nila na mga flood control. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, si Ben Tulfo na sinasabi niya po sa lahat ng tulpo na papasok sa politika, siya lang po ang iba. Hindi po siya katulad ng kapatid niya. Mga kababayan, kakaiba siya. Madali pong magsalita, mga kababayan. Kung sira na mga kapatid mo, ikaw ang magiging bayani. Unbelievable, mga kababayan. Malabo na sa sabaw ng pusit. Dahil ang mga tulpo, mga kababayan, mahirap na pong iangat. Pagka po napakarami po sa lahi, halos lahi po nila ay na-involve, mga kababayan, pagdating po sa issue ng korupsyon. Wala, sa tingin nyo, wala ring issue to si Ben Tulfo. Sana nga po nagkakamali tayo na iba ka nga dahil hindi ka pa politiko, mga kababayan. Lalabas lang naman po yan pagka siya'y politiko na. At sana naman po, wag na tayong, mga kababayan, wag na po tayong magpabudol. Okay na po yon. Napakarami pong magagaling na politiko. At sana po yung mga abogado. Hindi po ba? Okay na po tayo. Sobra-sobra na po ang broadcaster dyan sa Senado. At sobra-sobra na rin po ang mga artista. May komedyante pa. Okay na po yon. Ang kailangan po natin ay mga sinasabi pong maalam sa batas. Kailangan po talagang dalubhasa sa batas at matitino. Hindi po ba? Hindi na po natin kailangan ng sobra-sobrang broadcaster at artista at komedyante. Okay na po yun. Marami na po tayong naranasan sa kanilang paglilingkod. Okay na po. Huwag na po natin na ipagpatuloy na laging ganun po ang sistema sa ating bansa. Hindi po uusad ang bansa natin, mga kababayan. Lalo-lalo po ngayon ang mga nakaupo. Nakita po natin ang mga senador ngayon. Naging senador daw ng Malacanang. Dahil po sa pakinabang, di umano. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po si Ben Tulfo at ang pagkundina niya sa kanyang mahal na kapatid. Maraming salamat po. Thank you po sa nakagusto po ng Tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat. Excuse me po. At muli po mga kababayan, ingat-ingat po kayo. At sa muli po, thank you po. Bye-bye.